Ano po ang reaksyon ng dating kongresista doon sa naging pasya ng kanyang mga dating kasamahan? Alam niyo po, hindi pa po dapat ipatupad yung kanilang ginawa kanina. Sapagkat sa rules po ng pamabang kapulungan, meron pong provision for motion for reconsideration na pwedeng ihain for the next session day. So, sir... Ang nangyari po kasi dyan, ang railroad nila yun pong report ay dapat po nabigyan nila ng pagkakataon yung subject ng report na maghain ng motion for reconsideration. Ang ginawa po nila sa kanilang kasabikan na patarsikin si Congressman Teves ay nila binigyan ng pagkakataon, diniretso po nila sa plenary yung report without giving us an opportunity to file a motion for reconsideration. So, baka magka-problema sila roon. So, sir, ano po ang susunod na hakbang po ng inyong kampo, ng kampo ni Kong Arnie? Di ba, sir, pag mag-MR kayo, doon pa rin sa Committee on Ethics? Yun po ang nakalagay. May procedure po roon. At sa tingin namin ay hindi nasunod. Kasi nga po, alam nyo, hindi na po kami hindi po sa YouTube ito, sa Facebook po itong SMNI. Hindi naman natanggal yun sa Facebook nila Gulat sa mga pangyayari. Expected namin yan. Kasi kung titingnan nyo po talaga yung chain of events, umpisa noong nagreklamo noong Disyembre, si Congressman Teves na merong siyang naaamoy na plano na siya ay gawing isang target for political elimination, ay nakikita na po natin yung pattern, sunod-sunod na po yan. December po siya nagreklamo, Enero nag-press con po tayo, and then then nakaamoy kami nga na magkakaroon ng search warrant, then yung pagkamatay ni Governor Digamo ay sa kanya agad ibinintang nang hindi pa nga nag-uumpisa yung investigasyon. So nakikita na po natin yung pattern, that then hindi siya pinagbigyan ng twice doon sa Committee on Ethics na ng kanyang panig. So, nakita naman po natin yung pattern. Pero, kailangan po natin protektahan yung karapatan ni Congressman Teves. At may mga rules po Hindi naman pwede kung anong gusto ng isang tao katulad ng speaker o kahit nakararami sila, i-disregard na ang rules. Attorney, magandang gabi, si Admar po ito. Tingin niyo po naging balance at na pinakinggan po ang inyo pong panig sa every time na magkakaroon ng desisyon? Halimbawa, itong sa Kamara, laban po sa inyo pong kliyente. Paano po magiging balanse, Sir Admar? Hindi nga pinakinggan yung kanyang panig. Samantalang yung dalawang unang pagdinig, meron naman pong rule ang mapapulungan para sa hybrid session. Ibig sabihin, pwede nga po yung iba bumoto via video teleconferencing. Bakit siya hindi pinayagan na siya ay dinggin? Samantalang ang nakasalalay po roon ay yung suspension niya at the time. Twice po siyang nasuspinde. At ngayon naman po, inibabigla nila yung rules. Ayaw na nila ng video teleconferencing. Yun po ang nangyari. Plus, meron po kaming sinasabi po roon sa rules na napakaliwanag po, nasusulat po dun sa rules ng Committee on Ethics na kapag yung bagay na pinag-uusapan ng Ethics Committee ay nakabindi na sa harap ng isang hukuman o quasi-judicial body or isang body na administratibo in nature, ay dapat hindi kumilos ang Committee on Ethics. Very clear po yun, nakasulat po yun. Pero hindi po nila pinakinggan yon. Ni ha ni ho, wala silang sinabi tungkol sa desisyon na yun. Samantalang yun naman po ay rules nila, hindi po rules namin. Sinasabi lang namin sa kanila, sundin yung rules nyo. May nakabindi na po na kami na motion or request for delisting under Section 6.9 of the Implementing Rules and Regulations ng Anti-Terrorism Council. Meron pong nakabinding sa Ombudsman na demanda si Congressman Teves tungkol po sa kanyang... So sa madaling salita po sinasabi ni Atty. Topacio, napaka one-sided ng lahat ng desisyon na ginawa. 'Di ba nung sanan do sa Ethics Committee pa lang hinayaan na madinig yung panig ni Teves, 'di ba?
Kaya nga, ang dahilan kasi ng ethics, hindi kailangan personal pumunta ka dito. Ang weird lang doon kasi ano ba gusto nyo mangyari? Mapakinggan yung kanyang side or gusto nyo siyang umuwi? Magkaiba kasi yun eh. Kung ang goal ninyo mapakinggan yung side ni Tebes, pwede naman through Zoom. May death threat nga yung mama eh. Papatayin nga daw siya eh. Di ba lahat na ng sinabi niya ay nagkatotoo. Di ba? So, eto alam niyang papapatayin siya. Nagkatotoo na nga yung mga una niyang sinabi. Alam mo nang papatayin ka, uwi ka pa. Hindi naman siya yung isa nagpapakabayani eh. Na umuwi pa, alam na nga siyang yayariin. Nagpakabayani pa siya. May utak itong mama. Sabi niya eto nga, nalaman ko na i-raid yung bahay ko, tataniman ng mga bomba. Tandaan ninyo ha, nauuna yung mga sinasabi ni Tebes bago nangyayari. So ito, sinasabi niya, meron ako impormasyon na talagang papatayin ako eh. Kaya hindi siya umuwi. So the point here, bakit hindi siya pinayagang magsalita through Zoom? Kung ang purpose ay dinggin ang panig niya. Pero kung ang purpose ay pauwiin siya para pag pinatay siya, ay pag umuwi siya, ay mapatay siya ng iba. Ano ba talaga? Gusto nyo bang dinggin yung panig niya? O gusto nyo siyang mamatay? Ganun lang kasimple yun eh. So ang punto dito, bakit hindi nyo binigyan muna ng side? Inakyat yun na kagad sa plenary. Pinagdesisyon yun. Hindi. Tapos ang isa pang ebidensya doon ay yung pagiging terorista niya, na which is meron pang demanda at hindi pa final. Hindi pa naman siya sinasabi talagang designated. Iba yung designated at saka yung sinasabi nila na talagang terorista na or something. Iba yun. Yun kaya nga may appeal pa sila sa korte na pwede pang baliktarin ng korte at didinggin pa ng korte kung totoo ba at tama ba na itawagin siyang terorista. Bakit masyadong minamadali? That's the point here. Bakit masyadong minamadali at masyadong binibilisan? Hindi na dumadaan sa tamang proseso.